Hi guys, welcome sa aming channel. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikula na tinatawag na It's a Boy Girl Thing. Mag-subscribe upang manood ng higit pang mga video. Nagsisimula ang pelikula kina Woody at Nelly. Magkapitbahay sila at dating childhood friends na nag-aaral sa parehong high school. Isang gabi, nagpatugtog si Woody ng musika sa malakas na volume na ikinaingis at ikinagalit ni Nelly sa kanya. Dahil ayaw ihinto ni Woody ang musika, nagalit si Nelly at agad na isinara ang bintana. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga damit ay nakasabit sa bintana, kaya nakita ni Woody ang hubad na katawan ni Nelly. Magkaiba talaga sila ng ugali. Si Woody ay isang sikat na varsity na manlalaro ng football habang si Nelly ay isang batang babae na mahilig sa literatura ngunit walang mga kasanayan sa pakikisalamuha. Kinasusuklaman nila ang isa't isa at palagi silang nag-aaway. Nang gustong pumasok ni Woody sa paaralan, sinundo siya ng kanyang kaibigang si Harry, habang si Nelly ay naglalakad papuntang paaralan dahil naiwan niya ang school bus. Habang naglalakad, sinadyang dumaan sina Woody at Harry sa isang pudle ng tubig na naging dahilan para basang-basa ang katawan ni Nelly. Magulo ang itsura ni Nelly pagdating sa school. Dahil dito, pinagtatawanan ng girlfriend ni Woody na si Brenna si Nelly sa hallway ng school. Nagpanggap din si Woody na humihingi ng tawad sa kanya. Sa huli ay nagpasya si Nelly na huwag pansinin ang mga ito. Sa silid-aralan, nagte-type si Woody ng malalaswang bagay sa komputer ni Nelly na gumagawa ng malakas na ingay, dahilan upang pagtawanan siya ng lahat ng estudyante sa klase. Mamaya, ang kanilang klase ay pupunta sa isang paglalakbay sa paaralan sa isang sinaunang museo. Napilitan sina Woody at Nelly na magtulungan sa isang assignment. Dahil dito, mabilis silang nagsimulang magtalo sa harap ng isang estatwa ng sinaunang rebulto. Habang nagtatalo sila, tahimik silang binatukan ng estatwa. Sa gabi, ang spell ay gumagana sa kanilang mga katawan na nagiging dahilan upang magising sila sa katawan ng isa't isa kinaumagahan. Pagkagising nila, nagpanik sila dahil nagpalit na ang katawan nila kagabi. Litong-lito din sila sa ugali ng isa't isa. Pagdating nila sa paaralan, agad nilang sinisisi ang isa't isa para sa pagpapalit ng katawan, ngunit sumang-ayon na magpanggap bilang ibang tao hanggang sa makahanap sila ng paraan upang bumalik. Sa una, tila nagtagumpay sila, ngunit mabilis na bumalik sa pagtatalo kapag naramdaman nilang ang isa't isa ay niloloko sila sa kabilang katawan, tulad ng pagsagot ni Woody sa isang tanong na kakaiba mula sa guro. Nang maglaon, pinahiya din ni Nelly ang katawan ni Woody sa kafeterya sa pamagitan ng pagbagsak ng kanyang pagkain. Kailangang sumali si Nelly sa pagsasanay sa football dahil si Woody ang pinuno ng koponan. Gayunpaman, hindi alam ni Nelly kung ano ang gagawin dahilan upang mapagalitan siya ng coach dahil sa hindi magandang pagganap sa pitch. Kinabukasan, nagpalit pa rin pala ang kanilang mga katawan at hindi pa bumabalik. Nakita ni Woody si Nelly na nakasuot ng maayos na damit na ginawang dorky, ang hitsura ni Woody na ikinadismaya niya. Lalo siyang nadismaya matapos niyang mabalitaan kung paano nabigo si Nelly sa pagsasanay sa football ni Woody noong nakaraang araw. Bilang kabayaran, nagsusuot si Woody ng hindi na angkop at nakakapukaw na pananamit sa paaralan sa susunod na araw. Sinadya rin niyang pasamahin ang reputasyon ni Nelly. Pagkatapos ng klase, si Nelly, bilang paghihiganti, ay nakipaghiwalay kay Brianna na ikinadismaya ni Woody. Higit pa rito, nagpapatuloy ang kompetisyon sa kahiyan ng magmaneho si Woody kasama ang isang biker boy, si Nicky at ipinapalagay ni Nelly na mawawala ang kanyang pagkabirhen. Gayunpaman, iniisip ni Woody na mali ang pakiramdam nito dahil siya ay isang lalaki sa loob ng katawan ng isang babae at hindi ganap na isang babae. Pagkatapos ay nagpasya siyang iwan si Nicky. Kinaumagahan, kumakalat ang tsismis sa buong paaralan ni Nicky tungkol sa gabi nila ni Nelly. Nang marinig ito ni Nelly, labis siyang nabalisa. Hindi nagtagal, nakita ni Woody si Nelly sa koridor ng paaralan. Inamin niya na hindi talaga nawala sa kanya ang virginity ni Nelly at lahat ay nagpapakalat lang ng kasinungalingan ni Nicky. Gayunpaman, nabigo pa rin si Nelly kaya nagpasya si Woody na harapin si Nicky. Lumalabas na hindi siya kayang labanan ni Woody dahil nasa loob siya ng katawan ni Nelly, ngunit sa tamang pagkakataon ay tumakbo si Nelly at sinuntok si Nicky sa muka, na pinilit niyang aminin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, nag-aalala si Woody na malapit nang gaganapin ang kanyang football match. Bigla nilang napagtanto na bago ang kanilang mga katawan ay ipinagpalit, nagtalo sila sa harap ng isang sinaunang estatwa na lumalabas na isang sinaunang Diyos ng Aztec na si Tezcatlipoca. Nakipagkasundo sina Nelly at Woody at agad silang bumaba sa museo.
Nakalulungkot, nabigo silang bumalik sa kanilang orihinal na katawan pagkatapos harapin ang rebulto. Napagtanto nila na kailangan nilang tulungan ang isa't isa sa dalawang mahalagang paparating na kaganapan. Dapat matutunan ni Nelly kung paano maglaro ng football para sa paparating na laban ni Woody at dapat matuto si Woody tungkol sa tula at panitikan para sa paparating na panayam ni Nelly. Kalaunan ng gabing iyon, si Nelly ay naglalasing sa isang party kasama si Harry, habang si Woody ay natigil sa isang slumber party kasama ang mga kaibigan ni Nelly, nakikinig sa lahat ng tsismis tungkol sa kanyang sarili. Napapaligiran din si Woody ng nail polish, pijamas, at nakakuha ng bikini wax. Maya-maya ay inasikaso ni Woody si Nelly na nahihilo sa hangover kagabi. Matapos ang napakaraming oras na magkasama, naging mahal na mahal nila ang isa't isa at mas naiintindihan nila ang isa't isa. Sa gabi bago ang panayam at ang laro, sumang-ayon silang pumunta sa party ng paaralan ng magkasama bilang hindi isang petsa. Sa araw ng interview at laban, pumunta si Woody para sa interview. Una niyang ginulo ang mga bagay-bagay at hiniling na umalis, ngunit nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga tula sarap na humahanga at nagtataka sa tagapanayam. Pagkatapos nito, pumunta siya sa laro ng football at pinapanood si Nelly na tumakbo sa panalong touchdown sa mga huling segundo. Nasaksihan ng isang recruiter sa kolehiyo ang kanyang magandang performance at gusto siyang makausap mamaya. Pagkatapos ng laro, binabati nila ang bawat isa sa kanilang mga tagumpay. Taos-puso silang nagpatawad sa isa't isa at nagsabi ng katulad na mga salita noong sila ay nagtatalo sa harap ng sinaunang rebulto. Di nagtagal pagkatapos nito, ang spell ay tumaas at sila ay bumalik sa kanilang orihinal na katawan. Natapos ang eksena ng hinalikan ni Brianna at Nelly si Woody dahil sa sobrang sama ng loob niyang makita ito. Di nagtagal, sinubukan ni Woody na anyayahan si Nelly sa party ng paaralan, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina na nakikita ang pamilya ni Woody bilang hindi nakapag-aral. Pagkatapos ay nakatanggap si Nelly ng isang acceptance letter mula sa universidad, ibig sabihin ay matagumpay ang kanyang panayam na ginawa ni Woody sa kanyang katawan kanina. Galit pa rin si Nelly kay Woody at nagpasya na huwag pumunta sa party ng paaralan. Samantala, nakipag-usap sa kanya ang ama ni Nelly sa beranda tungkol kay Woody, kung saan inamin niya, talagang gusto ko si Woody, at sinopresa siya ng kanyang ama ng damit at sapatos para sa party. Sa kabilang banda, sina Woody at Brianna ang napili bilang king and queen ng paaralan. Habang naghahanda sila sa pagsasayaw, biglang nakita ni Woody si Nelly at pareho silang nagtapat kaagad ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, sabay silang umalis ng paaralan at naghahalikan sa harap ng kanilang mga bahay, habang ang kanilang ama ay palihim na nagpapasaya sa kanila. Nang sumunod na araw, sinabi ni Nelly sa kanyang ina na kumukuha siya ng 1 taon na sabbatical bago pumasok sa universidad, at sumakay siya sa coach ni Woody habang magkasama silang nagmamaneho. Mag-subscribe para manood ng higit pang mga video tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panonood.